pwede bang hindi pamanahan ang anak sa labas? Naku, pinag-usapan na natin ito dati. Although sa Hmm, ibang lagi pagka-frame ng tinatanong ito, Attorney question. Jay. Oo. Oo, O na meron tayong tinatawag sa batas na legitim, 'di ba? O yung legit. ating legitim, Mhm. ibig sabihin nun yung estate nung yumao, may tinatawag siyang legitim kung saan ang magmamana nito ay ang kanyang mga legal heirs, 'di ba? Attorney M, o yung Mm, kanyang asawa kung meron yes. siyang asawa o yung kanyang mga anak. O kahit pa ikaw ay illegitimate o anak sa labas, meron kang Yes, karapatang magmana may mula share. doon sa legitim ng iyong Legitim. yumaong magulang. Oo. Yun nga lang, yung share mo, Yes, so kalahati nung matatanggap nung mga legitimate children. But definitely, legitimate. hindi ka pwedeng tanggalan ng mana. Di ba, Attorney M? Oo, oo. So yun ha, Mm. naku, alam niyo po kaya 5 units po ang succession sa law school kasi napakahaba po Totoo usapin nito. yan. Oo. So eto pa Mm, lang mm. sa succession. So yung kalahati ng buong ari-arian ng taong pumanaw, yun yung kino-consider na legitim. So meaning yung law na mismo ang nagbibigay ng enumeration kung sino-sino lang ang pwedeng magmana dun sa kalahati ng kabuuan ng ari-arian. Yun yung sinasabi ni Attorney Jay na legitim. So kasama po dyan ang asawa at lahat ng Mm-mm. mga anak, whether legitimate or legitimate. So sa aspeto na yan, hindi pwedeng hindi pamanahan yung illegitimate na anak o yung anak sa labas. Kaya lamang po, kagaya ng sinabi natin ni Jay, hindi pwedeng lalagpas siya. Kasi ang nakalagay sa batas, 50% lang ng share ng legitimate. In fact, Attorney Jay, minsan less than 50% pag masyadong marami yung anak Yes. sa labas. No? So hindi ibig sabihin Totoo. na 50%, Oo. kung 1 million sa kanya, sure, 500,000 sa akin. Kung 10 kayong anak sa labas, no? So, dapat pare-pareho kayong ng Pagkahati-hatian niyo. share din. Oo. Oo. So, mas Correct. maliit pag mas Tama. madami kayo.